Hindi po ba nung pandemic nagbibigay ng bigas? Tapos ang daming nagkagusto doon. May mga nagsabi na ako daw ho yun ng loko. Maliwanag ho yan. Napunta na ho sa Rapid Tulfo in Action. Na ang dami niya po talagang naguyo na mag-imbis, sir. Hi everyone! Ayon kay Norman Enidoro ay nagamit ang kanyang pangalan kung saan ay may mga nangangalap ng donation at investment na hindi daw niya alam. Pero may video akong nakuha kung saan ay yung matandang lalaki na kasama ni Norman Enidoro ay tila may foundation para kay Norman Enidoro. Sa video na ito ay tingnan natin ang tila paghuhugas kamay ni Norman Enidoro. Panoorin natin ang video na ito. Nagumpisa ang video sa pagpapakita ni Norman Enidoro ng isang matanda na naloko daw ng nagpakilalang Francis Leo. Tayo ng ng ebidensya na kung saan is ito. Malungkot po talaga, sir. Ito. Ang dami po. Mga naloko nitong Levi Wait, aka TV Buslet. Opo. Paano kayo naloko? Ano po yung motive? Sa ano po to, sir, nakilala lang namin sa Sukmid. Sa social media? Opo. Okay. Ano po yung kanyang estilo ng panluloko? Ano po siya, vlogger po siya, sir, eh. Kasi noon po, nung panahon ni Francis Leo Marcos, hindi po ba nung pandemic nagbibigay ng bigas? Tapos ang daming nagkagusto doon. Ayon sa matanda, ay nakuha ang kanilang kahinaan at nakumbinsi silang magbigay ng pera sa Francis Leo na iyon. Kaya yun ang kinuha niya po na yung kainaan namin. Okay. Kaya yun po. Paano pong ginawa niya? Nangingi ng pera sa inyo? Opo, nung mag-imbis daw po sa niya, imbis na ang dami niya po talagang naguyo na mag-imbis, sir. Magkano po na-invest nyo? Ako po, 262,900 po ako. Yung iba po, may mga milyon-milyon po. Dami po talaga. Paano kayo nakumbisi sa kanila? Dito ay sinasabi ni Norman Enidoro na marami daw gumagamit ng kanyang pangalan. Kaya parang lumalabas dito na parang isang malaking sindikato pala ito. At mamaya ay ipapakita ko sa inyo ang kasama ni Francis Leo na may foundation daw. Pakinggan natin ang tila paghuhugas kamay ni Norman Enidoro. For sure, hindi papalabas ni food poison yan. So yung ibinibintang ho sa akin na marami akong nalokong OFW, ang totoo nun ay marami hong gumamit ng pangalan ko. Isa na nga ho yung Levi o Levi Insyong Wata na milyon-milyon daw yung nakuha sa OFW. Ayan na, Rapid Tulfo in Action na yan. Na Rapid Tulfo in Action na siya. As in, ang dami. Di ba? So, tapos, may mga nagsabi na ako daw ho yun ng loko. Maliwanag ho yan. Napunta na ho sa Rapid Tulfo in Action. So, kung marami sila, o sabihin na natin 100 sila, dito lang sa isa, 290,000. Tapos doon sa iba daw ay milyon. Kung 100 sa 290,000, di 29 million yon. Tama ba? Ngayon, yung iba may milyon, baka nga 40 to 80 million. Parang tama nga. Pero hindi ako. Yung Insyong Wata o yung Levi. Kasi nung pandemic, nag-iisa lang ako eh. As in alone lang. Tumulong lang ako sa kakayahan ko, sa capacity ko. Inubos ko lahat. Pati yung savings namin na mag-asawa, isinama ko. Pati yung binentahan ko ng bahay, binentahan ko ng lupa, isinama ko, ipinamigay ko lahat. Ang nangyari, nakulong pa ako, tapos pinagbintangan pa ako na nanloko ng OFW. Nagkamali si Norman Enidoro dahil mismo ang sikat na vlogger pa mismo ang nag-upload nito sa social media. Ayun. So for sure, si food poison, hindi niya to ipapakita. Kasi ito yung ebidensya na may gumamit lang ng pangalan ko. Ayun. Hindi naman ho, bale, at yan naman ho, darating yung araw ng katotohanan na ilalabas ho lahat yan. Darating ho yung panahon, lalabas din naman lahat ng katotohanan. Hindi ho yan maitatago. Kasi yung katotohanan ho sisingaw at sisingaw ho yan. At yung kanilang mga baho, sisingaw at sisingaw din. Yun lang. Sinabutahe daw itong si Norman Enidoro at meron daw vlogger na nagpanggap na siya
Pero tingnan nyo ito mamaya dahil ang dami ng foundation na ipapakita ng kasamahan ni Norman Inidoro. So, sinasabotahe ho nila yung ating live. Okay lang, wala naman tayo sinasabi. Nagkataon lang na may nagtanong lang. Kaya naman, naalala ko, nga pala, merong naipalabas si Senator Rapi Tulfo dati na mga OFW, maraming OFW ang nabiktima at talagang milyon nga ang nakuha, which is hindi naman ho ako. Ayun na, pinakita ho ni Senator Rapi Tulfo yung pangalan. At nasampahan na ho ng demanda yon. Wala na ho akong alam. Kumbaga, ang ginawa ng vlogger na yon, ginamit niya ang vulnerability ng aking mga supporter. Nagpanggap siya na ako ginamit yung pangalan ko. Narinig nyo naman, sinabi ng complainant, ginamit ho niya yung pangalan ni Francis Leo Marcos. Sa huli ay nagpasalamat si Norman Inidoro sa mga supporters niya na sumusubaybay sa kanya. So, pustahan tayo, hindi papakita ni Food Poison yan. Hindi niya papakita yan. So, yun lamang po. Maraming salamat. God bless you. Kaya po ako nagre-live kasi nawala po yung live natin kanina. Thank you again. At ito na po yung video ng kasama ni Norman Inidoro kung saan ay merong nag-i-interview sa kanya na tumanggap daw kasi ng pera. Itong lalaking ito gamit ng FLM Foundation at galing ang pera sa mga OFW. Ito po yung project na yan ay na-register nyo ba sa government? Kasi nangihingi po kayo ng donation. Okay. Ito ba ay pinayagan ng government? Pero sir, nanghingi kayo ng donation. Hindi po kami nanghingi. Paano nyo po kayo paano po kayo nagkaroon ng pondo? Bakit po kasi sir umaaray ngayon yung ibang OFW at yung na na-scam sila ni Francis Leo Marcos? Pero dun sa sinasabi nila na fake na humanitarian yan, at hindi kami kumuha ng lisensya, konting consideration at common sense, no? Saan nanggagaling yung pera ni Francis Leo Marcos, sir? Meron po talaga siyang pera. Gaano siya kayaman, sir? Hindi ko masabi yun. Basta Ito naman po yung video na kasama ni Norman Inidoro, ang lalaki kanina. Kulay blue po yung damit niya ngayon. At makikita nyo kung gaano kadaming pera itong tila na scam nila sa mga OFW. Nalulungkot sabihin na ang laki po pala ng kinikita ko sa social media. Sobrang laki. Ito ang kinikita ko sa social media. Kahit na sabihin yung asa ako sa social media, ganyan naman, karami ang pera namin, Lelimor. Ano yung ginagawa mo dong? boss, ang kalat ang pera dito Pinaligpit ko na kanina to. Bakit? Ano ba daw nangyari dito sa Huling yung walis. Basta ano nangyari mo, boss? Boss, deposit na natin to kasi nahirap. Maraming Andiyan na ba yung arbor ban? kanina. Ato kukunin na. At yan po, ang tila paghuhugas kamay ni Norman Inidoro at nagamit daw ang kanyang pangalan. Kitang-kita dito na lumalabas na ang pagpapanggap ni Norman Inidoro na Marcos noon ay isa lang palang props para magoyo niya ang mga OFW. Dahil sa mayaman challenge na ipinapakita ni Norman Inidoro noon ay inakala ng mga OFW na totoong Marcos talaga siya. At ang lahat ng mga humanitarian ay upang maniwala ang mga OFW na tumutulong talaga itong si Norman Inidoro at hindi sila lolokohin sa mga investment at donation. Sa ating mga OFW ay marami po talagang manluloko sa bansa natin ngayon. Huwag po kayong maniniwala basta-basta sa mga taong nagsasabi na magiging doble ang pera mo basta mag-invest ka sa kanila. At huwag din po kayong maniniwala sa mga ginagamit ang apelyido ng presidente para gumawa ng humanitarian. Dahil ang totoong pagtulong ay hindi gumagamit ng kamera at ipinagmamalaki sa iba. Ang totoong tulong na galing sa puso ay kusang loob kahit walang nakatingin na mata. That's all everyone. Salamat sa inyong panonood. This is Chuck and you're watching Bike Drone.